53, Iran looking to protect a 9-point lead as we head into the final 3 minutes. Naaamoy na ba ng Iran ang kanilang ikatlong sunod na kampyonato dito sa Jones Cup? Well, parang nahahawak-hawakan na nila pero meron pa tayong 3 minuto. Kung kaya tumawag si Coach Herjay ng timeout at nagpasok ng bagong personnel. Well, para makabalik sila rito, kailangan at least may tumama sila isa o dalawang 3-point baskets. And they will have to stop Haddadi in the last 2 and 48 dito sa fourth quarter. Nadaplisan ni Haddadi yun, no? Na naman. Pang-8 shot clock na yan para kay Haddadi. Maski hindi yan nadaplisan, maisip mo lang na nandoon siya sa loob, may ilang ka na. Kakapit na sa'yo. Yung takot, ano? At ito, ginagatasan na nila yung shot clock bago pumunta rito kay Haddadi sa loob. Haddadi kicks it over. 3-pointer on the way. Does not work. Rebound para kay Sakian. Ito si Davida Rather. Alam mo, pwede mong sabihin, dominated ni Haddadi talaga yung laro. Pero yung effort din na nire-render nitong mga kasama niya, napakabigat din. Rebounding, creating the defensive stops. Oh, finally clears the board para dito sa Korea. TJ Moon scoreless in the second half. Gets it over to Lee. And Lee is fouled on the run. At gaano kahirap jetahin itong si TJ Moon. 2 beses na natin siya nakita ng 27-point production sa mga mabibigat na laban. But tonight, 10 points. All coming in the first half. 0 of 3 in the third quarter. Limited touches here in the fourth. 12 points. 12 points total para kay TJ Moon. Subalit walang streak tayong nakikita sa kanya. Lalong-lalo na sa half court. Kita mo, kahit wala pang hawak na bola, pinababagsak na si Moon. They have a man on him. Palaging merong katawang bumabangga-bangga lang pang-asarbaga. At hindi lang sa nakamarka sa kanya, kundi stay home defense on him. Hindi help ang taong nakamarka dito kay TJ Moon. Tulak lang siya from the outside. Huwag bigyan ng catch and shoot opportunities. And now Iran is just a minute and 40 seconds away from their third consecutive Jones Cup title, barring any miracle from Korea. And it might just start now. TJ Moon on the run. He stops, pops for the three. TJ Moon delivers! Ito yung mabigat, yung mga transition threes. And suddenly, yung 7 na puntos naging 2-possession advantage sa lamang for Team Iran. Yung point center na naman na magtatawid dito. Haddadi doing everything for Team Iran. Subalit hindi na siya nakakahawak ng bola dito. Look at that height advantage on the inside. Oo nga, tama, inuubos yung oras nila Davari and the rest of the unit, pero pagdating dun sa bailout options, kailangan mo nang pahawakin ng bola itong si Haddadi. First basket ni TJ Moon dito sa ating slow-mo highlights, hatid sa inyo ng Motolite pang matagalan. First basket in the second half to be exact. Ang bigat. Ganon kahusay yung game plan, yung defensive scheme na ibinato ng Iran laban dito sa superior scorer si TJ Moon. First clear look ni TJ Moon yun, stop and pop 3-pointer on the run pa. Sa kadalasan yung transition threes niya galing sa pasa, pero ngayon siya na yung gumawa ng tira. Davari is 0 of 5. These are winning points from the free throw line for Iran. Davari stretches their lead 63-56. Ang bigat na free throw nun dahil it makes it a 3-possession game. Yes, at ito Coach Herjay na naman nagpasok ng isang shooter. Ang kanyang combo sa loob ay about 4 small and 1 big. Look at the rest of the team. Sa free throw percentage, Haddadi over 90%. As a foul is whistled here. Or no, turnover para kay TJ Moon. Yan yung mga unsung heroes na tinatawag, yung mga lockdown defenders against TJ Moon. No, hindi sila pumupuntos. Hindi katulad ni Haddadi. Pero kung paano nila tinrabaho, ang napakabigat ng kanilang kontribusyon. Na natin, etong Iran, yung programa nila, inumpisahan nung ating sariling head coach din na si Coach Raiko Toroman. Totoo yan. Yan ang naging dahilan kung bakit naging kaakit-akit sa atin na imbitahin si Coach Raiko Toroman na tulungan ng programa ng basketball dito sa Pilipinas. And we have made great strides.